Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga dapat nating abangan sa FPJ's Batang Quiapo sa pagpapatuloy ng pagsusugal nitong sila Tanggol. Naubos nga ang bitbit na pera nitong si Tanggol at ng mga kaibigan niya dahil sa sunod-sunod na pagkatalo nito. Pero hindi nga pumayag si Tanggol na uuwi na lang sila nang hindi nananalo. Kaya naman agad nilabas ni Tanggol ang alas na hawak nila. Ito nga ay ang Star of Venus. Nagningning nga ang mata ng kalaban nitong si Tanggol sa sugal ng makita at mahawakan ang napakagandang diamante na dala nila Tanggol. Nagwika ang kalaban ni Tanggol na sasabihin niya sa amo niya ang tungkol sa diamante. Agad namang lumapit ang amo nito at kinilatis ang diamante. Nagsabi si Tanggol na isasangla niya ang diamante at kapag nanalo si Tanggol ay babawiin niya ito. Agad namang pumayag ang mga kalaban ni Tanggol. Naghanap ang may-ari ng kalaban kung sino ang gustong umupo sa sugal. Agad namang tumugon ang isang magandang babae. Nagsabi ito na siya na ang uupo at lalaban kila Tanggol. Sa pag-upo ni Tisay, ipinusta ni Tisay ang kotse niya. Namangha naman ang mga kaibigan ni Tanggol. Bago mag-isa sa sugal, tinanong ni Tanggol kung magkano ang halaga ng kotse ni Tisay. Nagsabi si Tisay na 19 milyon ang halaga ng kotse na ipupusta niya. Kaya naman mas lalong namangha sila Enteng. Nagsabi si Tanggol na maglaro sila ng Lucky 9 at si Tanggol ang bangka. Agad namang pumayag ang mga kalaban ni Tanggol. Nag-umpisa na ang sugal. Kinakabahan na ang mga kaibigan ni Tanggol sa taas ng baraha ng mga kalaban ni Tanggol. Nagsabi si Tanggol kung sino pa ang hihirit ng baraha. Ngunit walang humirit dahil mataas na ang baraha nila. Nagsabi si Tanggol na hihirit ang bangka, kaya natuwa ang kalaban ni Tanggol. Dito na nga gumapang si Oweng sa lamesa. Inumpisahan na nila Tanggol ang maduming laban nila. Inabutan ni Oweng si Tanggol ng bagong baraha para ipalit sa iba. Natuwa si Tanggol dahil ang barahang napunta sa kanya ay mas mataas sa baraha ng mga kalaban niya. Napakamot ulo na lang ang kalaban ni Tanggol. Sa bahay ng mga Dimagiba, sa paglilinis ni Camille ng kwarto nila David, napansin ni Camille ang bag ni David. Agad naman itong kinalkal ni Camille. Nagimbal nga si Camille sa nakita niya, isang invitation card ng kasal. At ang ikakasal ay ang mahal niya na si David. Nagsabi si Camille na totoo pala lahat ng hinala niya na may babae itong si David. Agad-agad umalis si Camille. Nagpunta si Camille sa simbahan kung saan ikakasal si David. Habang naglalakad si Camille, nagsabi si Camille, "Hindi ako papayag na magpakasal ka sa iba." Nakarating si Camille sa simbahan. Agad-agad lumapit si Camille sa simbahan. Nakita ni David si Camille. Agad dinala ni David si Camille sa likod ng simbahan. Nagtanong si David kung bakit nandoon si Camille. Nagsabi si Camille, bakit daw magpapakasal sa ibang babae si David? Magkakaanak na silang dalawa ni Camille. Sumagot si David. Dahil ginagawa lang daw ni David ang tama at ang tama daw ay ang ikasal siya kay Catherine. Nasaktan ng husto si Camille.
Nagsabi siya kay David, "Hindi ako papayag na makasal ka sa iba. Sasabihin ko sa kanila ang totoo." Nag-init ang ulo ni David. Pinagsabihan niya si Camille na wala nang makakapigil pa sa mga plano niya, lalo na ang pagpapakasal kay Catherine. Kaya kahit buntis si Camille, ay sinuntok ni David ang tiyan ni Camille. Agad namang nasaktan si Camille at napatumba na lang ito. Agad namang iniwan ni David si Camille at bumalik sa loob ng simbahan. Kabadong-kabado si David sa nangyari. Mabuti na lang daw at naagapan ni David si Camille. Sinigurado ni David na bago pa man makatayo si Camille, ay naikasal na sila ni Catherine, kaya wala na itong magagawa. Sa kotse, habang papunta sina Catherine at Senyorita Bettina sa kasal nila David, nagwika si Senyorita Bettina kay Catherine na magiging sana sila kung sakaling matapos na ang kasal nila ni David. Hindi magawang ngumiti ni Catherine. Umaasa si Catherine na may pipigil ng kasal nila ni David at hindi matutuloy ang kasal. Ayaw ni Catherine kay David. Hindi mahal ni Catherine si David. Sa simbahan, naglakad na sa gitna ng simbahan si Catherine. Halatang labag sa loob ni Catherine ang paglakad nito sa harap ng altar. Gustong-gusto na ni Catherine na lumayo at tumakbo. Ngunit sadyang marami ang bantay na pinabantay ni Senyora Bettina sa araw ng kasal nila ni David. Pinaghandaan ni Senyora Bettina ang lahat dahil alam ni Bettina na siya lang ang may gusto sa kasalang David at Catherine. Habang naglalakad si Catherine, nagsabi si Ramon na mas maganda sana kung nandito ang nanay ni David para masaksihan din ni Marites ang kasal ng pekeng anak nila na si David. Sa pagpapatuloy ng seremonya, nakatayo na si Camille mula sa suntok nitong si David. Agad nagtungo si Camille sa harap ng simbahan. Nagbabaka sakali na mapigil pa ni Camille ang kasal at malantad ni Camille ang buong katotohanan sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa babaeng papakasalan ni David. Nakarating si Camille sa harap ng simbahan. Nagsisigaw si Camille ng David. Agad namang lumapit ang mga staff ng simbahan para ilayo si Camille. Sinarado ng mga staff ang pinto ng simbahan para hindi na makatutol si Camille. Iyak ng iyak si Camille. Pinagpapalo ni Camille ang pinto ng simbahan habang binibigkas ang pangalan ni David. Sa sobrang iyak ni Camille, hindi na malaya ni Camille ang hagdan ng simbahan. Dito ay napagulong-gulong si Camille hanggang sa nawalan siya ng malay. Duguan si Camille sa nangyari. Ano kaya ang nangyari sa baby nila ni David? Tuluyan na kayang mawawala ang baby nila? Makakaligtas pa kaya si Catherine sa kasal nila ni David? Madami-dami pa tayong aabangan. Kaya huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.